Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Eto na naman, no? Nagre-reklamo na naman siya. Paano gagawing mandatory ang face shield kung maraming walang pambili at walang access na face shield? Buti sana kung may libreng face shield ang gobyerno, kaso wala eh. Sana tinutulungan ng tao sa halip na lang, dinagdagan lang ng requirements. Sinisisi nyo pa rin, walang perfecto. Anak ka ng tutsa, oh. Ganito na lang, ha? Hingin mo na rin sa gobyerno ang sabon, Mr. Renato Reyes. Humingi ka na rin ng sabon kasi sabi ng gobyerno magsabon, frequent washing of hands. Humingi ka rin sa gobyerno, sabihin mo na lang, bakit naman ganyan ng gobyerno? Sinasabi maghugas ng kamay, di naman nagpo-provide ng sabon. Reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. Hindi mo ba nakikita na katawa-tawa ka na, Mr. Renato Reyes? Ayan na, umiinit na ulo ko, umiinit. Sinasabi ko na eh. Ayoko ng ganito eh. Reklamo, puro na lang reklamo. Kaibigan mo pa man din to, Mr. Renato Reyes naman, ultimong face shield, irereklamo mo? 30 to 35 pesos lang yan. Siguro kung tumagaman yung mga hinayupak, 40 pesos lang yan. Kahit ano ba ito eh, merong masasabi. Wala pa yan sa kalahating. Magkano ba isang alak ngayon? Magkano ba isang beer ngayon? Alamin at amoy. Magkano ba isang beer? Hindi ko kasi alam, di ako bumibili ng beer eh. Kasi ayaw tanggapin. Magkano ba beer ngayon sa Pilipinas? Ano nga? Tumingin ka kaya para. Magkano isang kahanang Yossi? Alam mo kasi, ewan ko ha, nung panahon ko, nung 1980, ang isang 3 piso pa nun eh. Sana may reklamo ka. Ewan ko bakit ganun, 3 piso pa nun. Hindi yung pati si Duterte, sinisisi nyo pa rin. Walang perfecto. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano na isang Yossi. Sa akin pagkatapos pa sa kadyan, bigla mo papababain. Paano tatayo ang nakaupo ko pa? Grabe kasi, sabi ko nga, ano ba namang klaseng buhay ito? Ang nakakainis ha. May mga, 75 pesos ata ang alak. 50 ang pitot yan. Red Doors 110. Oh, tingnan mo na! Pero ikaw ay 110 ng Red Doors? reklamo, puro na lang reklamo. Reklamo, puro na lang reklamo. Reklamo. May greeting ako sa iyo, boss. Oh yes, napanood ko na, Sir Happer. Salita o ang daming reklamo. Sama natin yan, mamaya. Sabi ko nga, tapos 35 pesos lang yung face shield. Pambihira, nagagalit na. Tapos gusto pa ang mag-provide gobyerno. Baka gusto mo pati yung tissue ninyo, gobyerno na rin na mag-provide eh. Pati alcohol mo, gobyerno na rin mag-provide. Dami mong reklamo pero ikaw ayaw mong magbago. Ano sobra naman ata yung 35 pesos? Hindi naman sa ano ko ha. Kasi maiintindihan ko kung hindi nagtotoong its yung mga tao eh. Hindi nagsusugal eh. Ang dami nagsusugal, nagtotoong its eh. Kagaling-galingan at nangangatwiran, kala mo may laman at ang utak mataba. O, ang dami-dami dyan na kung ano-ano binibili. Nakakapag-load nga eh. Na walang bakay. O, na mas walang kwenta kaysa sa Sabi ko nga, anak ka ng wedding. Sino mapoproteksyonan ng face shield? Yung DOTR? DOTR po ba? Gobyerno po ba mapoproteksyonan ng face shield, ha? Wala ka rin matutulong. Ito ang halimbawa ng taong hindi marunong makaintindi ng ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Siya yung taong hindi nakakaintindi doon. Sigurado ako. Kung ganito ang mamamayan natin, kung ganitong klase ng mga tao ang iidolo natin, walang mangyayari sa bayan natin. Dami mong gustong magbago. Kasi lagi tayong demand sa gobyerno eh. Bakit hindi tayo magsarili, magsikap tayo? Sa akin nga ganito eh. Magkano Red Doors? 100 pesos. O, sabi mo na 100. Makakabili ng 2 na yan. Bumili ka para sa sarili mo, ibigay mo yung isa sa ibang tao. Kasi iniisip mo yung ibang tao, magbibigay ako sa iba. Reklamo, puro na lang. Kesa na mag-donate ka na lang, magbigay ka sa ibang tao, magre-reklamo ka pa. Sisisigi na naman ang presidente. Napakabugok nito. Lakay 357, late ka. Naragsak niyang makarma. Mamaya, mura yan ha. Papapahamak ako dyan, Lakay 357. Merong masasabi. Hanganapan ka ng mali, doon ka madadali. Kung kailan ka mag-inaalam nila, saka sila aatake. Gusto mo yan, Di ba nakakabuwisit naman po sobra, no? May pang-load na pang TikTok pero face mask, face shield, wala. Nakakahiya. Ang galing nila sa salita, baka naaamoy yung sariling baho ng hininga. Sasabihin ko na to. Halos sa probinsya doon 100 pesos ang face shield. Antayin nyo, marami. Simula lang yan. Alam nyo, tulad din naman yan ng face mask eh. Nung simula, talagang grabe bilihan eh.
Simula lang yan, pero ngayon, tingnan nyo, face mask, kahit saan mo makikita. Dami-dami mong Ang Pilipinas pa, malakas mag-produce ang Pilipinas kasi marami yung negosyante. reklamo, pero ikaw ayaw mo. Wag lang kayo, relax lang kayo kung medyo nakinakabahan kayo. Wag kayo kasi eto ganito tagin yung tatandaan. Wag ko kayo magpa-panic buying. Ayaw mong magbago. Equal justice for you. Salamat sa $5. Happy birthday to Roland De Leon. Wag ko kayo magpa-panic. Ito sikreto diyan. Naalala nyo noon, lahat tayo nag-panic buying sa alcohol. O ngayon, lahat ng alcohol nasa tabi. O kahit saan, alcohol. Papasok ka ng may alcohol. Papasok ka ng muli, may alcohol ulit. O di ba? Nag-panic buying pa tayo. Wag ko tayo mag-panic buying kasi alam mo yung mga negative na pinalalabas sa Twitter ng mga propagandista, yung mga makakaliwang grupo, puro negative yan eh. Gusto nilang magpanik ang tao. May problema. Ako lang sa ganito. Ako lang sa ganyan. Relax. We have a good president. Ang dami mong gustong magbago. Happy birthday sa Ilocano yun, pre. Salamat sa $5 lakay 357 uli, Wala ka naman talagang nagawa. Mga nagkagaling-galingan at nangangatwiran, kala mo may laman at ang... Face mask nakakaiba, affordable na nga eh. Oo nga, sobra nga eh. Yung akin lang medyo mahal kasi for a purpose naman yun eh. Meron namang purpose yun. Marami pang available na face mask ko. Punta ko sa Lazada. Bulong ng bulong, yung iba, kahit tama yung gawin. Yun nga, sabi ko nga eh. Yung iba, kaya hindi ako, naiinis ako sa mga nagsasabing, mahirap yan, mahal yan. Nakakapag-yosi kayo? Pambihira. Yung yosi, papatayin kayo. Yung face shield, hindi. Ililigtas kayo noon kahit papaano. Pero yung yosing papatayin kayo, bumibili kayo. Magaling na sanay sa Sabi ko nga doon sa mga pasensya na sa mga nagyosi sabi ko nga sa mga kaibigan kong nagyosi, pag may nakikita ako nagyosi, lagi ko silang binibiro. Inaabutan ko ng kutsilyo. Bakit? Saksak mo na rin yan sa ngalangala mo. Gusto mo na rin naman masira yung throat mo. Yung throat mo ito, gusto mo na rin masira yan. Gusto mo pang mabagal? Huwag na yung mabagal. Huwag ka na magsigarilyo. Mababagal ka niya, makakancer ka niyan maaga eh. It will take hindi pala maaga. It will take time. Saksak mo na lang tong kutsilyo. ang reklamo. Pansinin mo sa salita o... Totoo naman eh, di ba? Pasensya na sa mga nagyosi. Magrereklamo na parang mga pabebe. Hindi, you have to consider this sa mga nagyosi. Salita kahit nabigyan mo Alam nyo, pasama na ng ang air natin. merong masasabi. Hanganapan Pasama na ng pasama ang ating atmosphere. aatake puso. Tapos sinisira nyo pa yung lungs ninyo. Bago ng iba. Bulok na bulok talaga. Wag ho kayong maniniwala. Okay? Wag ho kayong maniniwala na mahirap mag-quit ng yosi. Ang galing nila. Hindi ho totoo yan. Amo yung sarili. Dati ako kung nag-yosi, dati ako kung chain smoker. Itulungan ka na may reklamo ka pa rin. Pero, una, hingin mo ng tulong sa Panginoon. Ito pero sarili Sabi mo, Lord, ayoko na to. Mahal ko pamilya ko, ayoko mamatay ng maaga. mo papababain. Paano? Mahal ko ang anak ko, gusto ko makita siyang tumanda. Lord, tulungan mo ako matanggal tong yosi. Magbago. Ang dami. Kung baba ka, sabihin mo hindi mo kaya. Ayaw mong... Sigurado ako, tutulungan ka ng Diyos na mawala yung yosi mo. Dami mong gustong magbago. Kasi ang demonyo lang naman ang demonyo kasi ganito. Ganito dumiskarte ang demonyo para sabihin ko sa inyo Ang demonyo, simula niyang binabanatan utak mo. He will inject so many lies in your mind. Sabi niya, hindi mo kaya yan. Ang mga hirit pa, magkakasakit ka pagka tinanggal mo ng biglaan yan. Aasmahin ka pag tinanggal mo biglaan yan. Tingnan mo, subukan mo. Uubuhin ka pa nga pag hindi ka nagyosi ng mga ilang araw. Ang demonyo, hindi naman niya sasabihin na tama Kaya nga siya demonyo Liar nga yan father of lies. Kung reklamo. He will keep on saying lies. Bago. Kaya nga kahit nga sa pagkain Tandaan mo. Okay? Tandaan mo. Ang purpose ng demonyo is to kill, steal, and destroy you. Wala nang iba. Okay? Nasa Biblia po yan. Satan came to destroy your life, to kill you, at saka to steal your happiness. Rebet, salamat sa 10,000 mo. Happy birthday, more power. God bless you. Uy, salamat, Rebel. Uy, Annalyn Jamilano, pangalawa na ba ito Everything happen na purpose, kaya need lang na magtiwala sa nagagawa ng Diyos para sa atin. Tandaan nyo yan Ang purpose ng demonyo, patayin ka. Purpose ng demonyo, nakawin ng kaligayahan mo. To kill, steal,
and to destroy you, to destroy your life. Nasanay sa ugaling lagi meron papabagsakin pag So hindi niya sasabihin sa'yo na masama ang Yossi. Hindi. Lalagay niya sa utak mo yan, mabuti yan. Oh, wala. Meron ka bang nakitang nag-Yossi na hindi kinamatayan, naka-cancer siya sa lungs? O hindi man cancer sa lung, kung ano-anong epekto nangyari sa kanila? Bakit? Syempre, talaga naman proven yan na science, talaga nakakamatay yan. Yan ang gusto ng demonyo. O sige, okay lang yan, Yossi, pampatanggal ng stress yan, Brad. Tanggal ang stress mo dyan. Makaka-relax ka dyan sa pag-yoyosi mo. Ganyan ang demonyo di ba? Ganyan sa'yo, okay lang yan. O ikaw naman, oo nga. Pag nag-yoyosi ako, nare-relax ako, Brad. Pag mahirap mag-quit nito, lalo akong uubuhin. O, pag tanda mo, dun mo lang na ma-realize, shit, dapat pala nag-quit na ako noon pa. Bakit? Destroyed na yung buhay mo. alam nila sa Ha? Talagang nawala na yung kaligayahan mo. Bakit? May cancer ka na nito, may butas ka na dito, dito na lumalabas yung salita mo. Marami akong kilalang ganyan. tumingin ka kaya para malaman mo kung sino ang nakakahiya. Cindy Miranda, salamat sa $5. Kung hindi sila namatay ng maaga, okay? At may cancer sila. Bakit kahit tulungan ka na may reklamo ka pa rin kung di pa nakakarating wag Kasi nga ang demonyo sinungaling. pa rin. Walang perfecto pero sa Hindi niya sasabihin, masama yan. Halimbawa, pasensya na, wag na masasaktan yung iba. Babanatan ko lang umiinom ng Coke. Kaka Pepsi. Ay, pasensya na kasi yun ang inano ng nanay ko nung kaya medyo madiin ako dyan. Bakit to? More than kalahati ng Coke o kaya ng Pepsi ay sugar ang laman. pero ikaw ayaw mong Pero enjoy, di ba? Siyempre, hindi kompleto ang sinigang na baboy o kaya ng dinuguan na may kanin pag walang panghimagas na sopis drink. Di ba? Pag walang sopis drink, hindi kompleto. Pampatanggal lang yung umay yan. Sabihin sa'yo ng konti lang naman konti lang, kapiraso lang. Kapiraso lang yan, walang masama dyan. Yung kapiraso mo, syempre madadagdagan na uli yan ng kapiraso. Di ba? Sabi, mas addicting pa nga ang soft drinks kesa sa illegal drugs. ang dami-dami mong reklamo. Ganong katindi yun. Magbago. Ang dami-dami Ay, sa tindi, hindi pala soft drink, sorry. Mas matindi ang sugar na addicting kesa sa masamang illegal na droga. Ano akala mo ikaw lang ang nagkikirapan? Alam mo ba yung iba pa? Ganyan ka-addicting ang sugar. Marami Napapatay sa atin. kaya't mga nakanganga. Gutom na gutom na sila. Pero syempre, sa pananaw ng syempre ang demonyo, sasabihin niya, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi nga, ipupush yung masama. Bakit? Ano purpose niya? Kill, steal, and destroy. Yan ang purpose ng demonyo. Tanda pa nga naman na gimmick. Sasabihin ko na Huwag ba tayo napunta sa demonyo? Ito kasi si Renato Reyes Reklamo ka pa rin kung di pa nakakarating. Wag mo nga madaliin. Hindi yung pag-isip. Ano ba? Napunta tayo sa demonyo, Ted. Pero sa reklamo Theodore Merelo, salamat sa 5 Canadian. Happy birthday, Lodi. May you have good health and more power to your show. Always watching you from Calgary, Alberta. Gustong magbago. Ang dami-dami mong Yan, sugar ang paborito ng cancer kainin. Ang dami-dami mong reklamo. Ang dami mong gustong magbago. Ang dami-dami mong reklamo. Ito ang gusto ko talagang dedication ko kay Renato Reyes. Itong reklamo na kanta. Puro na lang reklamo. 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 Puro na lang reklamo. Reklamo. Ha, ito, para sa ito Renato Reyes sa iyo ito. Para sa iyo to. Okay? Ito. Okay. Next. Ito. Ay, nako naman to si Ontiveros. Ang lakas ng loob. Alam nyo, sobrang natawa ako nung nabasa ko to. Senator Risa Ontiveros push for reform within the controversial PhilHealth Corporation. Ang lupit. Which he said will make it worthy of the taxes of the Filipino people considering the crucial role they play in universal healthcare. To at para ka palang cook, mahal ko, adik na ako sa iyo. Salamat po sa €4. Grabe ito si Risa Ontiveros. Ang kapal ng mukha. Yun lang yung nabasa ko kagad Sabi niya, failure to fully enforce anti-corruption measures has potentially led to the loss of billions. We must ensure reformation within the PhilHealth. Ulitin natin 2013, nagkaroon ng corruption. Okay? Sa PhilHealth.
1.7 billion ata yon. 2014, napasok si Ontiveros. Ha? Bilang board niyan. Wala akong nangyari. Wala akong sinasabing na siya, sabihin natin na hindi ho siya kasama dun sa nabigyan ng 2013 kasi sabi nga hindi naman niya pwedeng i-rewind ang oras. Pero madam, nandiyan ka ng 2014 and 15. Nandiyan ka. Hanggang 16 yun bago ka mag-resign, tatakbo ka kasing senador. Bakit wala kang ginawang reformation noon? Kung sinasabi mo ngayon na dapat magkaroon ng reformation, bakit wala kang ginawa noon? Ha? Hindi ako nagsabi niyan, yung mga samahan ng mga abogado, wala kang ginawa noon. Wala ka, you didn't lift any finger. Sabi nga, wala kang inayos noon. Na-discover ba kung sino yung mga nabigyan noon? Wala. Nandiyan ka na sa loob noon. Ngayon, ang lakas ng loob mo na sabihin na ayusin nyo yan, Madam, you have no moral authority. Oo, palpak ang pilit, dapat may managot, dapat may mabitay nga dyan sabi nga ni Greco Bayani Trinane, salamat sa 7 Canadian dollars. Alam mo, dapat to, suporta natin si Greco dun sa kanyang panawagan. Kakausapin ko yung si Greco, gusto ko siya ma-interview. Sir Greco, gusto ko yung kanyang bitay para sa mga kurap. Dapat to, meron talagang bitay para sa kurap. Sa akin nga wala Sa totoo lang, sana nga Kaya lang, syempre, hindi naman retroactive. Ganun-ganun ang batas natin. Hindi retroactive ba yun? Ganun-ganun. Pag napasa man yan, hindi na ma-rewind yung kung ano man yung mga korap na nagawa ngayon sa PhilHealth. Pero sana sa akin ako tatanungin mo yung mga ngayon. Kasi nagbigay na si Greco ng report, I think 31 na opisyal ng PhilHealth ang kasangkot sa korupsyon. Pinapasisante na niya kay Pangulong Duterte. Kasi ang ginagawa ng PACC, kaya nga sila ang commission, gagawa sila ng report, isasubmit nila kay Pangulo, babasahin ni Pangulo. So nag-recommend sila ng 31 na matsugi dyan. Sana sa akin, di lang matsugi, makulong, kasuhan. Sana ombudsman, gawin nyo naman po sana yung trabaho nyo, kasuhan nyo po yan.